Hello everyone and hello Aquarius. Itong general reading ay para sa June 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hula Juan. Thank you sa pag-subscribe. Aquarius, ang initial impression dito ay talagang pagod na pagod ka na sa mga nangyayari sa buhay mo nitong mga nakaraan. Pwedeng itong nakaraang linggo ay ito yung mga naranasan mo, pakiramdam mo ay nakaka-drain ang bawat aspeto ng araw at parang nawawala ka na sa sarili mong kwento dahil sa dami ng iniisip mo. Kailangan mong huminto sandali para makita mo ulit kung sino ka ba talaga sa gitna ng lahat ng gulo. Ang buwan na ito ay isang paalala na hindi ka pwedeng puro takbo lang nang hindi mo alam kung saan ka ba talaga papunta. Panahon na para bigyan mo ng pansin ang sarili mong pangangailangan. You have the Eight of Cups reversed. Noong nakaraan, dumaan ka sa isang panahon kung saan hirap na hirap kang bitawan ng isang sitwasyon o tao kahit alam mong hindi na ito nakakatulong sa iyo. Ang card na ito ay nagpapakita na baka pinili mong manatili sa isang stagnant na lugar dahil sa takot na mag-isa o dahil sa panghihinayang. Imbes na mag-move on, pinilit mong ayusin ang mga bagay na wala na talagang pag-asa. Dahil hindi ka agad nakalayo, parang naubos ang energy mo sa pag-aalaga sa isang bagay na patay na. Naging mahirap para sa iyo na makita ang bagong pinto na bumubukas dahil nakatitig ka pa rin sa pintong sinarado na ng tadhana. Ang past mo ay naging kwento ng pagkakastuck sa isang emosyonal na sitwasyon dahil sa iyong pag-aalinlangan na iwanan ang iyong comfort zone. Ngayon tinitignan mo ang panahong yun at nare-realize mo na ang pagpilit sa mga bagay ay lalo lang nagpapabigat sa iyong kalooban. Naging lesson ito para sa iyo na ang tunay na lakas ay nasa pag-alam kung kailan dapat bumitaw. Ginamit mo ang karanasang ito para mas mapahalagahan mo ang iyong peace of mind. Kahit na naging matagal ang iyong pagdesisyon. You have the Two of Pentacles reversed. Sa kasalukuyan, Aquarius, ramdam ko na sobrang gulo ng iyong balanse at parang hindi mo alam kung ano ang uunahin sa dami ng iyong ginagawa. Ang Two of Pentacles reverse ay card ng overwhelm. Ibig sabihin, ang dami mong projects, responsibilidad, at mga gawain na sabay-sabay. Sabay-sabay mong pilit na hinahawakan pero wala kang natatapos ng maayos. Feeling mo ay kalat ang iyong energy ngayong buwan. Maaaring magulo ang iyong schedule o kaya naman ay may mga financial issues ka na hindi mo maayos-ayos dahil sa maling priorities. Maging maingat ka dahil sa sobrang pag-juggle mo ng napakarami mong ginagawa, baka may mahulog na mahalagang bagay na hindi mo mapapansin kaagad. Ang present mo ay punong-puno ng mental clutter na nagbibigay sa iyo ng matinding stress at pagod na nararamdaman mo ngayon. Huwag mong hayaan na ang iyong pagiging busy ay maging dahilan ng iyong pag-collapse. Ang card na ito ay paalala na kailangan mong ayusin ang iyong listahan at bitawan muna ang mga bagay na hindi naman talaga priority sa ngayon. Mag-focus ka muna sa isa o dalawang bagay para mahanap mo ulit ang iyong rhythm sa buhay at hindi ka tuluyang ma-burn out sa gitna ng buwan. You have the King of Swords reversed. Ang energy na darating sa iyo ay ang pagkakaroon ng malabong pag-iisip o kaya naman ay pagiging masyadong cold at matigas sa iyong pananalita. Ang card na ito ay babala baka gumamit ka ng logic sa maling paraan o kaya naman ay maging masyadong
masyadong mapanghusga sa ibang tao dahil sa iyong stress. May potential na magkaroon ng kalituhan sa mga desisyon mo dahil sa kawalan ng clarity. Mararamdaman mo ang frustration dahil parang hindi mo maiparating ng maayos ang gusto mong sabihin. Ito yung energy kung saan ang iyong talino ay nagiging overactive pero sa negatibong paraan, na nauuwi sa overthinking o kaya naman ay pakikipag-argumento ng walang saysay. Maging maingat ka sa iyong mga sasabihin dahil baka makasakit ka ng damdamin ng hindi mo sinasadya. Maging handa na tanggapin na hindi lahat ng bagay ay madadaan sa analytical na paraan lang. Kailangan din ng puso. Ang energy na ito ay nagpapaalala na ang sobrang pagiging rigid ay lalo lang nakakadagdag sa gulo ng iyong present na sitwasyon. Sa dulo, ang iyong kakayahan na maging malumanay ang magliligtas sa iyo mula sa mga hindi pagkakaunawaan na pwedeng mangyari. You have the Six of Pentacles, reverse. Ang payo sa iyo, Aquarius, ay itigil mo na ang sobrang pagbibigay sa iba. Kung ikaw na mismo ang nauubusan at walang natatanggap na kapalit. Ang Six of Pentacles reverse sa posisyon ng payo ay nagsasabing mag-focus ka. Mag-focus ka muna sa sarili mong worth at sa iyong sariling pangangailangan. Huwag mong hayaan na ang iyong generosity ay maging dahilan kung bakit ka naging zero sa pagod or pagod sa huli. Kailangan mong matutunan mag-set ng boundaries sa mga taong laging humihingi sa iyo pero hindi marunong mag-appreciate. Ang payo na ito ay para sabihing maging fair ka rin sa sarili mo at huwag mong abusuhin ang iyong sariling kabutihan. Balansahin mo ang iyong pagbibigay at pagtanggap para hindi ka tuluyang madrain at magkaroon ng sama ng loob sa iyong paligid. Ang pinaka-importante, aminin mo sa sarili mo kung sino ang mga taong tunay na deserve ng iyong energy at sino ang mga energy vampire lang. Ang payo na ito ay nagsasabing ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang paraan para makabangon ka mula sa iyong pagod. Manatiling wais sa iyong resources, oras man ito, pera or emosyon. You have the Ten of Swords reverse. Ang magiging resulta ng lahat ng ito ay ang dahan-dahang pagbangon mula sa isang napakasakit na karanasan or pangyayari. Ang ito ay simbolo ng slow recovery o yung pag-iwas sa isang tuluyang pagkawasak. Ibig sabihin kahit masakit at mabigat ang pinagdadaanan mo, hindi ka tuluyang babagsak. Makakasurvive ka at magsisimulang maghilom ang mga sugat mo. Magagawa mong iwasan ang total disaster kung susunod ka sa payo na ayusin ang iyong boundaries at balanse. Ito yung outcome na nagsasabing tapos na ang pinakamahirap na part ng iyong journey at wala ka ng ibang pupuntahan kundi paitaas. Mararamdaman mo ang gaan ng loob dahil kahit may mga pilat pa ang nakaraan, alam mong buhay ka at may pagkakataon pang magsimula muli. Maging proud ka. Maging proud ka sa iyong katatagan dahil napatunayan mong kaya mong lampasan ang Ten of Swords na bigat. Ang outcome na ito ay nagsasabing ang iyong journey ngayong buwan na ito ay magtatapos ng may pag-asa at bagong pananaw. Sa dulo, ang iyong paghilom ang magiging pinakamahalagang tagumpay mo para sa iyong sariling kinabukasan. So, advice cards tayo, pero bago ang lahat, please subscribe, like, and huwag kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ito to support this channel. Ang unang advice card mo ay, it is safe for you to receive. Sinasabi nito na sa bawat pagpayag mong tumanggap mula sa iba at sa universe, mas lalo kang nagkakaroon ng kakayahan na magbahagi rin sa kapwa. Buksan mo ang iyong mga kamay para sa mga blessings na dumarating sa iyo. Hayaan mong ang kabutihan ay dumaloy patungo sa iyo at sa pamamagitan mo para mapagpala ang buong mundo. You have
positivity, faith, and optimism. Binubuksan mo ang pinto para sa mga positibong karanasan sa pamamagitan ng iyong positibong pananaw at energy. Huwag mong hayaan na ang temporary setbacks o ang negatibong energy sa paligid mo ay humarang sa iyong landas. Manatili kang may faith sa Creator at ituloy mo lang ang iyong paglakad ng may tiwala. Ang pangatlong advice card ay calmness. Nagpapaalala ito na ang divine power sa loob mo ay laging kalmado at tahimik. Kahit na nasa gitna ka pa ng matinding gulo or turbulence, huminga ka muna ng malalim at sabihin mo sa sarili mo, patahimikin mo ang isip, hayaan mong ang iyong kapayapaan ang manguna sa akin para mawala ang iyong mga stress. Ang pang-apat na advice card ay being enough. Sinasabi nito na mula sa kaibuturan ng iyong puso na sapat ka kung sino ka man ngayon. Wala ka ng kailangan puntahan o kailangang patunayan para maging karapat-dapat. Ikaw mismo ay pagmamahal. Kaya bitawan mo ang pag-iisip na kailangan mo pang magbago para mahalin. Tanggapin mo ang iyong sariling worth ngayon. Panlimang advice card is fox and clever. Ikaw ay mabilis at matalino. At ang mga solusyon sa iyong mga problema ay madali mo lang mahahanap basta't makikinig ka sa iyong mga kutob. Ang mga resources na kailangan mo ay nakapaligid lang sa'yo. Kailangan mo lang silang makita ng malinaw. Maging bukas ka rin sa posibilidad ng romance or bagong inspirasyon na darating sa'yo. At ang pang-anim mo ay ang advice card mo na hummingbird, miracles. Ikaw ang nagdadala ng saya at liwanag sa mundo sa pamamagitan ng iyong pagiging positibo at pagmahal. Ang iyong energy ay lilipad paitaas gaya ng isang hummingbird. Ipamahagi mo ang milagro ng kaligayahan sa bawat taong makakasalamuha mo dahil ikaw ay sadyang pinagpala ngayong buwan na ito. So ngayon, kukuha tayo ng 3 cards, mamimili ka lang ng isa. Mag-isip ka ng issue, baka may issue ka sa buhay mo, may katanungan ka. Itong card na pipiliin mo ay walang explanation. Ikaw lang magbabasa nito. Mamili ka ng isa sa 3 barahang ito. And kung ready ka na, bubuksan ko na ang mga cards. Yan ang reading ninyo. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next hulahuan.